Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyo. Napapanood rin po ninyo ako ngayon sa isa ko pang ah, social media platform sa Meta or sa Facebook, Informador. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. O dito mga kabunyog, mga kababayan, ang maganda dito sa mga bago kong social media platforms, mahaba-haba ang oras ng talakayan ko dito. Yung iba kasi nagko-comment, Tony, kapapasok lang namin, patapos ka na. O, dito kasi medyo mahaba-haba, halos 30 minutes ang discussion natin dito. At dito, nagko-cover tayo ng wide-ranging topics, hindi lang isang topic. Tulad ngayon, pag-usapan nga natin, tinanggap na ni dating Senador Sani Trillanes yung hamon ni Bato. Anong hamon ni Bato? Na pusasan daw siya ni Trillanes. Si Trillanes daw magpusa sa kanya. Tinanggap na yan ni dating Senador Sani Trillanes. Si Yussi Claire Castro, ang Palace Press Officer, binira si Pulong. Buntot niya raw, hila niya. Ayan. Pag-usapan din natin yan mamaya. Si dating Senate President Franklin Drilon in interview sa radyo, pinapakomentaryo doon sa pag-resign ni ICI Commissioner Babe Singson. Ang sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, frustration. Frustration, yan ang dahilan bakit nag-resign si Babe Singson. Ano ang kanyang frustrations? Bakit siya frustrated? Pag-usapan natin mamaya yan. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, itong natin, si Trillanes, tinanggap ang hamon ni Bato. Alin na hamon ni Bato? Maaalala natin na noon pa yan, sabi ni Bato, kasi mainit siya, pikon siya kay Trillanes. Sabi ni Bato noon, mga kabunyog, ano yun? Talagang sinabi ito ni Bato. Sabi ni Bato, go ahead. Go ahead, Trillanes. Make my day. Ito pagkakasabi ni go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige ka lang ngal-ngal ng ngal-ngal dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa mag-serve ng warrant, ikaw mismo ang magpusa sa akin. Ganyan pa si Bato. Ikaw mismo ang magpusa sa akin. Yun. Yun yung hamon ni Bato kay Trillanes. Kasi mainit na siya kay Trillanes noon eh. Mainit siya kay Trillanes. Pero noon, hindi lang nag-comment si Trillanes. Ang nangyari na doon, after noon, naaresto si Duterte. Naaresto si Duterte. Nabigla sila Bato noon. Hindi nila inaasahan yun. Mangyayari pala yun. Ngayon na naman, si Bato, sinabihan lang ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon ng arrest warrant, kahit hindi pa kumpirmado, nagtago na si Bato. Nagtago na. Nag-a-apply na ng TRO sa Korte Suprema. Sabi naman ng Korte Suprema, sabi naman ng Office of the Solicitor General, speculative naman yan, wala pa. Bakit naman sinasabing mayroon ng danger sa kanyang buhay? Aarestuhin siya, wala pa naman ang arrest warrant. Kaya, yun yung sabi ng OSG, speculative yung sinasabi na may banta na sa na delikado na yung buhay ni Bato, yung kalayaan niya. Sabi ng Office of the Solicitor General, hindi naman yun, speculative yun. Hindi pa nga lumalabas yung warrant of arrest. O nga naman, ang yabang-yabang ni Batong manghamon. Hinamon pa si Trillanes. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Ngal-ngal ka ng galgal, ICC ka ng ICC. Gusto mo, ikaw pang mag-serve ng warrant. Ikaw pang magpusa sa akin. Ayun, ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes ganito. Okay, sige, tatabihan ko pa siya. Kapag isi-serve na yung arrest warrant, tatabihan ko siya. Yun. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, huwag mag-alala si Bato. Parang dito, inuuyam niya si Bato. Inuuyam niya si Bato na, huwag kang mag-alala. Bato de la Rosa,
pag lumabas yung arrest warrant, tatabihan pa kita. Kaya yung hamon sa kanya ni Bato na si Trillanes ang mag-serve ng warrant, pusasan pa daw siya ni Trillanes, ay syempre hindi naman ano yon kasi hindi naman autoridad si Trillanes. Pero ang sabi ni Trillanes, tatabihan kita. Mukhang pipikunin ni Trillanes talaga itong si Bato eh. Kaya lang, ito rin kasing si Bato de la Rosa, ay di mayabang nga. Mayabang. O di ba? Actually, sinabi niya yung hamon niya na yon na go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Ngalngal ka ng ngalngal tungkol sa ICC. Ikaw ang mag-serve ng warrant kung gusto mo. Ikaw pang magpusa sa akin. Sinabi yan ni Bato noon nang hindi pa nangyayari itong mga warrant of arrest na ito kay Duterte. No? At noon kasi akala niya hindi magkakatotoo yung mga sinasabi ni Trillanes. Ang akala noon ni Bato, talagang dahil hindi tayo na member ng ICC, kasi ang ginawa noon ng panahon ni Duterte, inalis tayo sa pag-member sa ICC. Maniubra ni Duterte yon sa kanila panelo, nila Media Aldia. Ang problema, hindi umubra yon. Wala ring silbi yung hindi pag-member sa ICC. Mayroon pa rin jurisdiction ng ICC kahit nung nag-withdraw na tayo ng membership dito. Kaya itong anong ito, pero noon, mayabang nga si Bato, yun ang hamon niya kay Trillanes. Pero nang biglang lumabas na yung unang-una, sinasabi ni Trillanes, nag-iimbestiga na ang ICC, labas-pasok na sa bansa. Biglang nakumpirma, totoo yun. Galit na dun sila Bato. Bakit daw nagko-cooperate na ang gobyerno? Tapos nung bandang uli, sinabi ni Trillanes, huwag kayong mag-alala, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, hihingi yan tulong sa Interpol. At ang gobyerno, magko-cooperate yan sa Interpol. Tandaan nyo yan. Kaya maaaresto yan si Duterte. Walang naniniwala doon, kahit si Bato. Ngayon, biglang nagkatotoo. Nag-cooperate nga ang gobyerno sa Interpol. Naaresto si Duterte. Ayun, nandun na ngayon sa dahig, sa ICC. Ngayon, si Bato, hindi niya na nahahamon si Trillanes. Nagtatago na siya ngayon. Yung dating matapang na ng hamon, nagtago. Hindi pa nga lumalabas yung arrest warrant, bali-balita pa lang, tinakot naman ni Ombudsman Boying Rimulya, nagtago na si Bato. Humingi ngayon ng TRO sa Korte Suprema. Hininga ng Korte Suprema ng comment ang gobyerno. Nag-comment ang OSG, si Berberabe. Ang sabi ng OSG, speculative naman yung sinasabi na yan. Wala pa namang banta sa kanyang freedom. Hindi pa naman lumalabas ang arrest warrant. Yun. Tama naman. Yung pala, ang yabang pala ni Bato, yung pala takot. Ngayon, nung makita yan ni dating Senador Sonny Trillanes, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, yung hamon niya sa akin noon, sige, pagbibigyan natin siya. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, pagbibigyan natin siya. At ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, si Bato daw ngayon, nagtatago na daw yan. Nasa Davao. Itong sabi ni Trillanes. Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nagtatago. Wala siyang planong lumabas. Hindi na yan magpapakita. Yan ang ano. Pero sabi niya, tungkol doon sa hamon na siya ang mag-serve ng arrest warrant at siya pa ang magpusas dito, ang sabi ni Trillanes, hayaan nyo, tatabihan natin siya. Tatabihan natin siya pag inaresto na siya. Kaya, ayan mga kabunyog, mga kababayan. Sigurado nakarating yan kay Bato. Piko na naman kay Trillanes yun. Mga kabunyog. Okay. Dito tayo. Si Pulong Duterte, hindi nahaharap sa ICI, umatras, nag-decline. Dati ang yabang niya noon, di ba? Ang yabang niya noon, ang sabi niya, hindi ako takot diyan sa mga ICI na yan. Kahit ipatawag ako niyan, haharapin ko yan. Wala daw siyang tinatago. Lahat daw ng mga proyekto nila sa Davao, yung kanyang 51 billion pesos ay ano daw yun. Walang problema doon, walang ghost projects doon. Kaya sabi nito ni Pulong noon, haharapin niya anumang investigasyon yan. Yun ang sabi ni Pulong. Noon, handa daw siyang humarap sa mga investigasyon na yan. Kaya lang ngayon, ang lumalabas, nag-decline. Inatrasan na ni Pulong.
Umatras na siya diyan sa imbitasyon ng ICI. Sabi niya, bias yung ICI na yan. Oh, created yan ni Marcos. Oh, dahil creation yan ni Marcos, ano lang yan, papapasukin lang kami sa trap niyan. Hindi ako a-attend diyan. Ngayon, sabi ni hiningan ngayon ng comment si Yussi Claire Castro. Hiningan ng comment ng mga media. Ano daw bang masasabi ni Yussi Claire Castro diyan sa ano na yan? Sa sinabi na yan ni Pulong. Ang comment ni Yussi Claire Castro ay ano yan? Buntot niya, hila niya. Matindi rin itong si Yussi Claire Castro kung makakomment eh. Buntot daw ni Pulong, hila niya. Ang ibig sabihin ni Yussi Claire Castro, kasi kagagawan niya yung mga ano na yan, yung mga proyekto na yan, tumanggap siya ng 51 billion na pondo 2019 to 2022, talagang kailangan niyang ipaliwanag kung saan napunta yan. Huwag niyang atrasan yan. Kumbaga, kanya yung mga pondo na yan, ganyan kalaki, ang nakuha niyang pondo noong 2019 at 2022, syempre, presidente yung ama niya eh. Ang sinasabi kasi ni Pulong, bakit naman ako magpapaliwanag niyan? Hindi naman ako Committee on Appropriations, sabi niya. Hindi naman daw siya member ng ng Committee on Appropriations. Totoo, hindi siya member ng Appropriations Committee. Pero anak siya ng presidente. Kahit hindi siya mataas na official noon, kasi hindi siya speaker, hindi siya Appropriations Committee chair. Pero anak siya ng presidente. Kaya pag sabi niya na 51 billion ang pondo niya sa loob ng 3 taon na congressman siya, 51 billion. Inamin mismo yan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na 51 billion nga ang pondong nakuha ni Pulong sa loob ng 3 taon na congressman siya, 2019 to 2022. Ngayon, iniimbestigahan na yan ngayon kasi nga mayroong motion o resolution si Congressman Tinio ng ACT Teachers Party List na imbestigahan yung 51 billion, lalo na yung 6 billion. Kasi may nakikita sila, Congressman Tinio, na anomalya sa 6 billion ng 51 billion na yan. Ngayon, ayaw na ni Pulong humarap. Nung una ang tapang. Sabi niya, hindi ako natatakot dyan. Walang anomalya sa mga proyekto ko. Ngayon ayaw niya na. Kung ano-ano ng alibay at palusot. Ang sabi niya, creation kasi yan ng presidente, yung ICI. Hindi ako haharap dyan. Ngayon, ang komentaryo ni Yussi Claire Castro, buntot niya, hila niya. Kasi, ang dami niyang kinuhang pondo noong 2019 to 2022, ang consequence niyan, panagutan niya yan kung saan napunta. Kung iimbestigahan man yan, harapin niya. Hindi dapat siya magtago. Kasi kung wala naman siyang tinatago, hindi siya dapat matakot. Yun yung buntot niya, hila niya na sinasabi ni Yussi Claire Castro. Problema nga, ito kasing ICI, wala namang subpoena powers. Wala ring contempt powers na kapag hindi ka sumunod, isusubpoena ka. Una muna, invitation. Pag hindi ka sumunod sa invitation, subpoena. Kapag hindi pa rin, contempt. Wala nga walang ganung pangil ang Kaya naman, nagagawa yan ni Pulong. Pero dapat sana, kahit walang subpoena powers, kahit walang contempt powers ang ICI, kung ikaw ay matino na congressman at alam mo yung pananagutan mo, pag-invite sa'yo, a-attend ka kung wala ka namang tinatago. Kaya lang wala ngang konsepto ng pananagutan sila Pulong Duterte, ang mga Duterte. Tingin nila, sa tingin nila pera nila yan parang kanilang pera yan, wala silang pananagutan. Kung ano-ano na ngayon ang palusot, pero ang dati, ang yabang niyan, sabi niya, wala akong aatrasan, haharapin ko yan. Di ba, may mga yabang pa siya nung isang araw. Pareho sila ni Sandro Marcos, ipapatawag ng ICI. Ang sabi ni Pulong Duterte, ako wala akong problema. Kasi yung mga projects ko, walang ghost, walang substandard. Sabi niya, baka kayo yung may problema. Ang lumabas ngayon, hindi siya umaten sa ICI. Ibig sabihin, may problema siya. Kung ano-ano na lang palusot na ginagamit niya. So, ang sinasabi niya, hindi siya a-attend dahil sa Malacanang daw yung create yung EO na yan.
ng yang ICI creation ng presidente. Kaya hindi daw siya a-attend diyan. Pero sa totoo lang, totoo. Hindi naman siya pwedeng mapwersa ng ICI kasi wala ngang subpoena powers, walang contempt powers. Pero dapat sana kahit walang subpoena, walang contempt powers, irerespeto mo 'yan. Kasi create 'yan para sa investigasyon sa anomalya sa flood control. Kung wala ka nga namang tinatago, hindi ka magtatago. Ba't ka magtatago kung wala ka namang dapat itago? Kaya tama yung sinabi ni Yussi Claire Castro, buntot mo, hila mo. Yun. Mayroon siyang tinatago, kaya nagtatago, kaya ayaw umattend. Yan ang ano diyan. Yan ang malinaw diyan. Kahit ano pang mga palusot ni kung ano-ano pang palusot ni Pulong, ang malinaw diyan, may tinatago siya. Ayaw niyang managot. Pati si Tenyo, yung si ACT Teachers Party List, Congressman Tenyo, sinabi niya, ugok. Tinawag niyang ugok, ganyan kabastos si Pulong. Kasi nga, si Congressman Tenyo yung nag-sponsor ng resolution na imbestigahan siya. Ngayon, sabi niya, hindi ako papasok sa trap mo, ugok. Ganun kabastos itong sila Pulong. Sa bagay, bastos naman talaga ang mga Duterte. Magsindigong magsisara. Kasi ayaw nila na pinapanagot sila. Pag pinanagot mo sila, babastusin ka nila. Yan ang ano dyan nila Pulong Duterte. Anyway, so mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol sa ICI. Alam naman natin, nag-resign na si Babe Singson. Nag-resign. Pero effective pa naman December 15. Sayang itong si Babe Singson. Kasi ano to matino ito. Dati itong DPWH secretary nung panahon ni Pinoy. Bagamat mayroon rin namang corruption nung panahon ni Pinoy, DPWH na corruption, dati na naman yan, matagal na yan. Kaya lang, yung corruption noon, nung panahong DPWH secretary siya, hindi naman kasing tindi ng ngayon o nung panahon ni Duterte. Kaya, matino sana itong si Babes, si Singson. Kaya lang ang nangyari, wala nag-resign. Ngayon, in-interview si dating Senate President Rilon, anong masasabi niya o ano ang reaksyon niya sa pag-resign ni Babe Singson. Ang sabi ni dating Senate President Rilon, frustration. Yun ang rason. Frustration. Frustration saan? Unang-una sa ICI mismo. Na wala itong powers, walang pangil. Hindi nga nito mapwersa yung mga ayaw umattend kasi walang subpoena powers, walang contempt powers. Yun ngang isang umattend si Agaraw, yung congressman ng Laguna. Sabi ni yung naka-livestream yung hearing noon, sabi ni Andres Reyes Jr., yung chairman ng ICI, pwede bang isurrender mo yung cellphone mo para malaman natin yung laman? Yung mga ano mo doon, yung mga laman ng cellphone mo, kung talagang hindi ka nagsisinungaling at totoo yung sinasabi mo. Ang sabi ni Agaraw, hindi raw pwede, baka magalit ang misis niya pag may nakita doon ng mga Imagine niyo yan. Hindi. Pero kung may subpoena powers at may contempt powers ang ICI, pwedeng sabihan na isubpoena yan, i-produce mo yung na yan. Yung mga dokumento na yan, i-produce mo yan. Kasi may subpoena powers Subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Katulad niyan kay Pulong Duterte, ayaw umattend sa ICI. Pag pinadalan mo yan ng subpoena powers, ng subpoena ad testificandum, ibig sabihin mag-testify ka. Subpoena ducis tecum, dalhin mo yung mga dokumento na hinihingi sa'yo. Walang ganun Kaya nga dapat talaga ito. Yun naman talaga yung isang sabi ang frustration ni Babe Singson, walang pangil walang pangil kaya nahihirapan. Nahihirapan sila. Pangalawa, walang pondo. Ang matindi dito, mga kabunyog, mga kababayan, 3 buwan na palang walang sweldo. 3 buwan nang walang sweldo yung ICI. Kumbaga, yung mga staff nila, yung mga tumutulong sa kanila ng mga staff, binitbit nila para may mga staff na mag-a-assist sa kanila. 3 buwan na walang sweldo. O medyo nahihiya na rin sila Babe Singson. Ginagastos na rin daw nga nila yung sarili nilang pera. Sabi nga ni Mayor Magalong ng Baguio City, nung member pa siya ng ICI, 30,000 yung sinell out niyang pera para lang may magamit. Kahit nga daw yung printer ni Babe Singson, dinala niya na para lang may magamit na printer. Ang nakakapagano kasi dito,
Bakit naman kasi nung create ni PBBM yang ICI, hindi malinaw kung saan kukunin yung pondo? Hindi man lamang ba nagbigay ng pondo? Kaagad-agad nung simula, kahit 20 million, 10 million, ang iniimbestigahan na pondo ng mga korupsyon, katiwalian, ang iniimbestigahan ng ICI ay bilyon-bilyon, trilyon. Tapos dun man lang sa panggastos nila sa pag-maintain ng mga staff, yung mga basic na kailangan, printer, siguro mga papel, wala. O lalo na kung iikot ka sa iba-ibang lugar para i-actual yung mga proyektong iniimbestiga nyo. Kaya yun yung frustrations daw ni Singson. Sabi ni Drilon, frustration na wala itong tangil, frustration na wala itong pondo. Kaya hirap daw ang na-stress ng masyado si Singson. Kaya nga actually ang solusyon talaga diyan, bilisan na yung paglusot ng batas. Yung batas, yung may panukalang batas sa Kamara, yung kay Laila de Lima, na mag-create ng permanente na Independent People's Commission tungkol nga dito sa mga anomalya sa infrastructure. Independent People's Commission. Kumbaga, magiging permanente na. Created by law na. Hindi lang executive order. Ito kasing ICI, creation lang ito ni PBBM through an executive order. Pag executive order, hindi masyadong makapangyarihan yan. Kasi hindi pwedeng magbigay ng power na contempt at saka sumpi na power ang presidente. Kasi kahit ang presidente, walang sumpi na power. Kahit ang presidente, walang contempt power. Paano siya magbibigay ng contempt power at saka sumpi na power? Ni siya nga mismo, walang contempt power, walang sumpi na power. Executive siya eh. So ang nagawa lang ng presidente, mag-create ng isang Independent People's Commission nga for infrastructure, Independent Commission for Infrastructure. Pero limited ang kapangyarihan. Pangalawa, walang pondo. Pero kung creation siya ng batas, ibig sabihin magiging Republic Act na yan, created na ng Congress. Ano na yan? Permanent body na yan. Ibig sabihin yan, kahit sinong presidente, halimbawa matapos ang kay PBBM, kahit yung susunod na presidente, nandyan na yung opisina na yan, permanente na yan. Permanente na. Pangalawa, dahil creation siya ng batas, may automatic na appropriations dyan. Pupunduhan yan. Kasi creation siya ng batas eh. Hindi tulad dito na executive order lang siya, hahanapan ng presidente kung saan. Ito hindi. Kapag may na yan, permanent office na yan, si created na by law, may mga plantilla positions na yan, may staffing pattern na yan, automatic, may pondo na yan. Gagawa na yan sa pagpiprepare ng NEP, National Expenditure Program, taon-taon, isasama na yan sa pupunduhan. Kasi permanent na office na yan. Yan yung magiging Sa Senado naman, ang may proposed Senate bill na mag-create ng ganyan ay si Kiko Pangilinan. Kaya, problema, bakit natatagalan? Bakit hindi pa nalulusot sa Kamara yan? Bakit hindi pa nalulusot sa Senado yan? Pag nakalusot na yan sa Kamara at sa Senado, magkaroon na ng mapalis na yung pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara, naging na yan, enrolled bill na, pupunta na yan sa presidente, pipirmahan na yan ng presidente, magiging na siyang permanent na opisina. Creation na siya ng law. So may pangil na siya kasi may subpoena powers, contempt powers, may permanente ng pondo. Yan yung ba't hindi pa ginagawa yan? Natatakot ba ang mga politiko na kapag mayroong ganyang permanente ng opisina, mababantayan na sila sa kanilang mga ginagawa? Yun siguro. Ay kung talagang seryoso ang gobyerno na talagang habulin ang mga korap, i-create na ang permanent na yan na Independent People's Commission. Certify na rin ng presidente na urgent yan. At kahit yung speaker ng Kamara, sabihin niya na, gawin niya na ang sarili niyang sponsor niyan. Ganun din sa Senado, yung Senate President, para mapabilis. Awan ko, bakit natatagalan? Kaya yan, frustrated na si Babe Singson. Tama yung sinasabi ni Senate President Trilon, ni dating Senate President Trilon. Ang mga kasi dito, nagsasakripisyo na nga itong sila Babe Singson. 77 years old na yata siya. Sabi, nai-stress na daw siya sa mga na yan. Pero sana maisaayos na itong problemang ito. Dapat mapasa na yung mga panukalang batas na yan para maging batas na. Para
yung mga corrupt ay matakot na kasi mayroon ng permanent body na ganyan. Yan, magiging complementary yan sa ombudsman. Kasi permanente na yan na mag-iimbestiga sa mga anomalya. At anumang investigasyon yan, pwedeng i-file na ay dala na sa ombudsman. O baka mas maganda pa nga, may kapangyarihan na mag-file na direkta ng mga ano yan eh. Prosecutorial powers na rin, yung ano, yung ano na yan, Independent People's Commission na ngayon kasi walang prosecutorial power eh. Ano lang, recommendatory lang. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog at sa Informador. Magandang araw po sa inyo.